Una po sa lahat, binabati ko yung ating mahaling, masipag, mabuti, makisig, at higit sa lahat, Batanggenyo na Vice Presidente, Vice President Jejomar Binay. Binabati ko rin ang ating napaka-husay na doktor na ngayon ay Secretary ng Department of Health, Enrique Ona. Kasama rin ang kanyang napakagandang Batanggenyang may bahay, Norma Ona. Siyempre, binabati ko rin ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, ang ating Governor Vilma Santos Recto. Ako rin yun, lamang talaga ang governor dito sa senador. Dahil ang governor may PD. Pag wala ako sa bahay ng alas 12 ng gabi, nahanap na ako ng PD. Hindi binulong ko. Binabati ko rin ang aking matalik na kaibigan, matagal ko ng kasama, ang inyong Pangulo sa Liga, ang aming pamilya, tatlong henerasyon ng magkasama. Binabati ko, Nas Ona, Mayor Nas Ona. Ang isa pang napakasipag na mayor ng San Juan, Batangas, sa 4th District, na 28 anyos pa lang ako, kasama ko na. Mayor Rudy Mindanao. Ako pa nakabalik sa Mindanao kasi dating mayor. Dating niyang dito. At sa kanya may bahay din. Binabati ko rin ang kaibigan din ng aming pamilya, ang ama ni Nas, Kapuning Ona. Gusto ko marami rin nagpunta ko sa bahay nila ginawa yung konbensyon kung bakit ako naging kandidato na congressman way back in 1991. So some, how many, 2 decades ago. So maraming salamat. Thank you very much. At sa inyong may bahay. Binabati ko rin lahat ng ating mga bokal, sa ating provincial administrator, sa ating napakasipag na Vice Governor Mark Luisa, sa ating mga congressman, Congressman Briones, Congressman Dom Mendoza. Binabati ko rin ang napakahusay na Justice Kenneth, Justice Sandoval. Dahil yung araw, mapapasama rin sa Supreme Court. At sa lahat ng mga kasama natin sa Liga ng mga mayor sa Batangas, magandang gabi po muli sa inyo lahat. Good evening to all of you. Katulad ng nababanggit ko nung panahon ng kampanyahan, 2010 is a very significant year, it's a very important year. It is the second decade of the 21st century. Isipin natin mabuti. Ang Pilipinas noong araw ay pangalawa sa pinakamayaman sa buong Asia. Hindi laganap ang kahirapan, hindi mahirap kumuha ng trabaho, hindi kailangan ng mga Pilipino umaalis pa sa ating bansa para magtrabaho, para maghanap buhay lang. 2 decades ago, sa araw na ito, ang isang martir na si Ninoy Aquino na pasang din, ipinaglaban ang ating demokrasya. At ngayon, anniversary ng kanyang pagkamatay, alam na natin ang nangyari sa ating kasaysayan, ang kanyang anak ngayon ay Pangulo ng ating bansa. Ang hamon ngayon is to make democracy work, mabawasan ang kahirapan at yumaman ang bansang Pilipinas. Kung tayo nung araw ay pangalawa sa pinakamayaman sa buong Asia, sunod sa Japan, at top 14 sa buong mundo, nung panahon ng aking mamay, ang yumaong senador na si Clara Mayo Recto. Walang dahilan na sa dekada nito, hindi natin makakamit muli yung tanging hinahanap natin na maging maunlad, mapayapa at yumaman ang buhay ng pamilya Pilipino. Ganon din sa ating lalawigan sa Batangas. Pag titignan mo ang bandila, yung 8 sinag ng araw, kasama dyan ang lalawigan ng Batangas. Ang Batangas, lalawigan ng mga bayani sa ating kasaysayan. Maraming mga magagaling na galing sa lalawigan ng Batangas. Ang Batangas ay isang dahilan kung bakit tayo may demokrasya, kung bakit tayo may halalan din. Ang Batangas din ang isa sa pinakamaunlad na lalawigan
sa buong Pilipinas. Nung nakaraang linggo lang, si PILMA, meron tayong ginawang programa na natapos na ngayon, yung CPMS, na lahat ng bahay, may 400,000 households sa buong Batangas na ikutan ng ating mga volunteer workers. Yung nabanggit ni Secretary Juan kanina, yung Millennium Development Goals, meron tayong kasunduan sa United Nations to cut into half yung 15 indicator. Kasama dyan yung maternal mortality, yung mga bata na mamatay under 5, kahirapan, level of income, edukasyon, kalusugan, lahat na. Ang Batangas nangunguna doon sa MDG, sa iba't ibang lalawigan sa buong Pilipinas. Tayo lang, 3 probinsya pa lang, nauna pa ang lalawigan, na tinignan ko sa lahat ng bahay. Sumusunod ngayon ang Albay sa pamumuno ni Governor Salceda, at ngayon kinokopya din ng bagong governor ng Ilocos Norte na si Amy Marcos, yung MDG approach. At sa lalong madaling panahon, ipapakita natin sa inyo to, at sa ganon, maintindihan, maunawaan ninyo kung paano gagastusin din ng lalawigan ng Batangas ang ating provincial government yung resources na ito to make sure we make a dent sa poverty alleviation programs sa ating lalawigan. At naniniwala ko, pag nakita ninyo yung mga data sa inyong mga bayan-bayan, ay tayo lahat magkakasundo how to spend the resources of the province wisely. Ano po? Kung susundan natin ito, walang dahilan na ang Batangas hindi mamuna ulit sa buong Pilipinas, hindi sapat na tayo top 8 naman. Dapat ang Batangas sa top 3, walang dahilan. At isipin niyo na mabuti, mas dami nyo yung infrastruktura sa buong Luzon. 3 lang ang logistics hub sa buong Luzon. Ang isa nandun sa Subic, ang isa na sa Clark, ang isa na sa lalawigan ng Batangas. All roads are leading to Batangas. Ano po? Sa ilang linggo, bubukas na rin yung Calamba, Santo Tomas. Na-rehabilitate na yung buong stretch. Ginagawa na yung Cavite papuntang Batangas. Kung kaya sinasabi ko, all roads leading to Batangas. Ano po? At bilang ino senador sa national government, titiyakin ko bilang vice chairman din ng Finance Committee, chairman ng Ways and Means, chairman ng GOCCs ng Senado, na yung tamang resources na binabayaran ng mga kababayan natin sa nasyonal na pamahalaan ay may balik sa atin para tiyakin na yung bis na binabayaran natin lahat ay magamit ng tama sa ating lalawigan. And all roads are leading to the province. Naniniwala ko na sa loob ng 6 na taon, pinakamatagal, ang Batangas pwede maging top 3 sa buong Pilipinas, maging simbolo sa lahat ng lalawigan sa buong Pilipinas. At ito ay mangyayari lamang sa ating pagtutulungan. Kung kaya't meron tayong liga, nandun din nakapaloob sa local government code ang dahilan kung bakit tayo may liga. So I look forward to working with all of you, together with my wife working with all of you as well, on a day-to-day affair. Kasama ang ating mga leaders ng liga, si Max Ona, si Mayor Rudy Manalo, nandyan din ang ating Vice Presidente, si Secretary Ona, at sa inyo lahat, na I'm sure na yung mga pangarap natin, yung mga nabanggit natin ng panahong kampanyahan, isa puso natin, yung sinasabi natin programa Hearts, na maliwanag naman. No? At uulitin ko na rin, ano yung ibig sabihin ng Hearts? Acronym ng programa ni Vilma sa Batangas, ito rin ay acronym ng mga panukalang batas ko sa Senado sa ibang larangan ng buhay ng pamilya Pilipino. H for healthcare, idadagdag ko na rin yung housing, dahil ang ating Vice President ngayon ay Secretary din ng Housing. E for education and the environment. A for agriculture. R for roads and infrastructure. T for tourism and technology. And S for security.
palagay ko nakapaloob na dito ang lahat ng programang inaasahan ng pamilyang Pilipino. At sabi ko nga, no matter how you look at it, pag tinignan mo ang budget na ginagawa nila sa mga munisipyo, ginagawa natin sa probinsya ng aking asawa, o di kaya sa nasyonal na pamahalaan, doon din babagsak yun. No? Social protection, human development, and wealth creation. So lahat yan, nakapaloob na bumubuo na yung programa. Ang mahalaga ngayon, yung pagtutulungan natin lahat, pagsasama-sama natin, may sakatuparan ang mga pangarap natin at yung mga programa ito. So again, I look forward to working with you, not only in the next 3 years, ang aking term ay 6 na taon, ang ilan sa inyo mga bagong mayor din, na may posibleng 9 na taon. At siguro naman kung papalarin tayo mga natira sa Senado hanggang 2022, kung sakasakali, 12 more years, this entire second decade. At ako'y nag-umpisa kanina sa pagsalita sa inyo na pinapaliwanag ko sa inyo na ang dekada na ito ang pinakamahalagang dekada sa ating buhay. We have lost so many decades already. Dapat mas mayaman pa tayo ngayon sa Malaysia, sa Singapore o sa Thailand. Napag-iwanan tayo ng panahon. Ngunit ako'y naniniwala na sa loob ng dekada nito, sa pamumuno rin at pamumuno ng ating Pangulong si Noynoy Aquino, natitiyak ko sa inyo na sa ating pagtutulungan, yung ating pangarap na manguna muli ang bansang Pilipinas, ang laliwigan ng Batangas, at pamilyang Pilipino ay mangyayari sa dekada nito. So again, thank you very much for having all of us this evening. Kaya sa inyong pakikisan, sa inyong pagtulong sa aking asawa kay Dee, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you very much.